Life After Prison. By Silence You. Kabanata 571. Hindi na napigil ang magsalita pa si Severin. Kinaway niya ang kamay kay Dennis. Subukan mo lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob? Kaagad, pinagsama-sama ni Dennis ang kanyang masiglang enerhiya sa kanyang palad at itinapon iyon. At isang tatlong talampakan ang haba na sinag ng espiritual na enerhiya na patungo kay Severin. Kaya ito ang kakayahan ng isang Warrior King. Alam ko na kaya nilang gawing sandata ang masiglang enerhiya at mabaril ito, ngunit ang dami ng masiglang enerhiya na ito ay nakakamangha. Nakaramdam ng pag-aalala si Daphne para kay Severin nang makita niya kung gaano kalakas si Dennis. Gayunpaman, natigilan siya sa sumunod na segundo. Bahagyang ngumiti si Severin at pinagsama-sama rin ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang palad bago ito itinapon. Isang mas mahaba at mas makapal na espiritual na sinag ang lumitaw at kaagad, natalo ang espiritual na sinag ng enerhiya ni Dennis. Tinataya na ang espiritual na sinag ay halos 9 na talampakan ang haba. Hindi. Imposible iyan. Kailangan mong maging isang level 4 o 5 Warrior King man lang para magawa iyon. Hindi ako naniniwala. Gulat na sigaw ni Dennis nang makita ang pag-atake ni Severin. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa dahil alam niyang hindi niya matatalo si Severin. Kasabay ng isang malaking pagsabog, sinira ng espiritual na enerhiyang liwanag ni Severin ang espiritual na enerhiyang liwanag ni Dennis. Nang maglaon, bahagyang lumiit ang sinag ng espiritual na enerhiya ni Severin at tinamaan si Dennis ng natitirang kapangyarihan. Matapos ang isang katok ay napaalis si Dennis. Hindi pwede. Pareho silang Warrior King. Hindi nagtagal, narinig ni Morris ang tunog ng labanan kaya lumapit siya upang tingnan. Nanatiling nakabuka ang kanyang bibig nang makita ang laban at seryosong nagdududa kung niloloko siya ng kanyang mga mata. Napangiti siya ng nakakahiya habang hindi sinasadyang nabulalas ang kanyang iniisip. Sa pagsasabi niyan, inihayag niya ang kanyang tunay na lakas sa iba na hindi pa siya isang Warrior King. Tumingin si Severin kay Morris at sinabing, si Dennis ay isang pervert at hanggal. Nararapat siyang mamatay. Oo, oo, oo. Tama ka. Lumapit si Morris at gulat na gulat pa rin siya sa nakita niya. Hindi katakatakang nagkaroon ng kumpiyansa si Severin na pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan upang makarating sa kabilang dulo. Sa pagtukoy sa pag-ataking iyon, tinansya niyang si Severin ay isa ng level 4 o level 5 Warrior King. Tanging isang taong ganoon kalakas ang may kumpiyansa na sabihin iyon. Gumaling na ako. Gulat na bulalas ni Daphne nang suriin ang kanyang katawan. Sabay takbo dito ni Shauna nang maakit siya sa ingay ng away. Napabuntong hininga siya nang sabihin sa kanya ni Daphne ang nangyari. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanila ni na Daphne at Severin ang tungkol sa pangalawang gradong espiritual na damo. Ang sabi lang nila ay sinubukang asarin ni Dennis si Daphne. Sige. Ituloy mo ang treasure hunting. Ayokong mag-aksaya ng oras. Kailangan kong magtungo sa mas malalim na bahagi. Nakangiting sabi ni Severin. Salamat sa pagligtas sa akin. Mag-ingat ka. Naniniwala ako na hindi magiging problema para marating mo ang kabilang panig ng kagubatan. Napatingin si Daphne kay Severin habang nag-aatubiling makipaghiwalay kay Severin. Sana magkita tayong muli sa hinaharap. Life After Prison. Kabanata 572. Sinabi iyon ni Shauna kay Severin. Ngumiti si Severin. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga paa at lumipad sa kalangitan upang tumungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mabilis siyang nawala sa kanilang paningin. Napakagaling. Mukhang nasa early 20s lang siya pero level 4 or level 5 Warrior King na siya. Puno ng paghanga ang mga mata ni Morris habang pinagmamasdan si Severin na lumipad palayo. Sumasang-ayon ako. Napaka-talented niya at nai-inlove ako sa kanya. Sabi ni Shauna habang naglalaway sa kung gaano kahanga-hanga si Severin. Pinaalala ni Daphne. Shauna, matagal na siyang wala. Ano bang iniisip mo, Daphne? Ang tanga mo. Dapat nag-alok ka na maging asawa niya pagkatapos kanyang iligtas ngayon lang.
Kahit papaano, yon ang gagawin ko. Tingnan mo ang ganda natin. Mahihirapan ang mga lalaki na pigilan tayo. Sabi ni Shauna. Gayunpaman, mahinang kinatok ni Daphne ang kanyang ulo. Ano yon? Kung talagang interesado siya sa akin, lilinggan man lang siya kapag lumipad siya. Sa tingin mo ba tayo lang ang magiging interesado sa kanya? Ang gwapo at lakas niya. Sigurado akong maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Totoo. Napaawang ang labi ni Shauna. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagdududa siya sa kanyang hitsura. Sa kabilang panig, nagpatuloy si Severin sa pagtungo sa inner circle ng kagubatan. Biglang sumulpat ang isang higanteng halimaw at sinugod si Severin. Ikaw ay isang level 2 warrior king lang at may lakas ka ng loob na salakayin ako. Sinulyapan ito ni Severin. Sa isang iglap, muli siyang lumitaw sa tabi ng halimaw at sinipa ito nang hindi gumagamit ng anumang lakas. Ang halimaw ay kahawig ng isang higanteng lobo. Napabuga ito ng sipa ni Severin at natamba ang maraming puno bago ito bumagsak sa lupa na nakahiga at patay. Ngumisi si Severin at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ha! Iyan ay isang pangalawang gradong mababang ranggong espiritual na damo. Hindi masama sa lahat. Kung mas malalim ako, mas madaling makahanap ng kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglipad, nakakita si Severin ng pangalawang grado na mababang ranggong espiritual na damo. Nagulat siya at nagmamadaling lumapit para anihin ito. Sa pangkalahatan, walang sino mang mga taong may mataas na kakayahan sa paligid na ito. Ang mga halimaw ang dapat maging alerto ni Severin. At muli, si Daphne at ang kanyang koponan ay hindi lamang ang mga naglakas loob na pumasok sa kagubatan na ito upang manghuli ng kayamanan. Ilang beses nakita ni Severin ang daan. Nang makita nila si Severin, mukhang nabigla sila nang makakita sila ng isang taong matapang na tuklasin ang kagubatan ng mag-isa. Hindi sila pinansin ni Severin at nagpatuloy sa pagsulong. Makalipas ang kalahating oras, nakakita siya ng tatlong unang gradong espiritual na damo. Hindi masama. Maaari kong panatilihin ang mga espiritual na damong ito. Kung si Dayan ay magiging isang malalim na master balang araw, ang mga ito ay magiging kapaki-pakinabang. Nakakalungkot lang at hindi siya pinanganak na may tagumpay. Maliban na lang kung makakahanap ako ng kayamanan na makakapagpabuti sa kanyang tagumpay, hinding-hindi niya maaabot ang Profound Master's level at maaari lamang siyang ma-stock sa level 9 Grandmaster. Naisip iyon ni Severin at napabuntong hininga. Naniniwala siyang may ganoong kayamanan sa mundong ito. Ang tanging problema ay sinusubukang hanapin ito. Hahaha. Pasensya na, pero ngayon ang araw na makakasama na kita. Makalipas ang ilang sandali ay napakunot ang noo ni Severin dahil narinig niya ang malakas na tawa ng isang lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Brayden. Ang tanga mo. Hindi ka pakakawalan ng tatay ko kung maglakas loob kang ay patong ang iyong kamay sa akin. Isang magandang binibini ang nakahandusay sa lupa na may dugo sa gilid ng bibig. Galit niyang pinandilatan ang lalaking nasa harapan niya. Ang lakas ng loob mong tambangan ako. Napakahamak mo. Life After Prison. Kabanata 573. Hamak ako. Walang pakialam si Brandon matapos marinig iyon. Alam mo bang lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan? Tsaka, sa tingin mo ba may makakaalam na ako ang pumatay sa iyo kapag nandito tayo sa gubat? Sandali lang. Sa tingin mo ba sasabihin ko sa tatay mo ang ginawa ko sa iyo pagbalik ko? Mukha ba akong tanga sa'yo? Lumingon ang mukha ng ginang. Galit na pinandilatan siya nito. Mas malakas ka sa akin at kailangan mo talaga akong tambangan para talunin ako. Napakawalan diya mo. Si Brandon ay isang matambok at pandak na lalaki. Humajijek siya. Sofia, mahal ko. Oo, mas malakas ako sa iyo. Pero paano kung tumakas ka kapag nabigo akong masaktan ka ng husto sa isang patas na laban? Sa palagay mo ba hindi ko alam na kaya mong talunin ang mga mas malakas kaysa sa iyo? Kita mo, kaya wala akong pagpipilian kundi tambangan ka. Nakakatakot ang mukha ni Sofia. Mabilis na nagproseso ang utak niya para makaisip ng paraan para makatakas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, Brandon, paano mo ito magagawa?
Maari mong makuha ang aking katawan ngunit hinding-hindi mo makukuha puso ko. At saka, hindi mo makukuha ang kaligayahan sa pagpilit mo sa akin. Sa sobrang pagkagusto mo sa akin, bakit hindi mo na ako pakakawalan ngayon? Pagbalik natin, pwede kang humingi ng basbas ng tatay ko at tatanggapin kita na maging asawa ko. Paano naman iyon? Hahaha. Sa tingin mo ba ganoon ako katanga? Tumawa ulit ng malakas si Brandon pagkatapos marinig iyon. Pagbalik. Paano kung magsisi ka sa pagbalik natin? Papatayin ako ng tatay mo. Napakalakas niya kaya niya akong patayin gamit ang isang daliri. Sa tingin mo ba makikinig ako sa kalokohang ito? Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya. Tama ka. Hindi ako makakakuha ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagpilit sa iyong ngunit hindi bababa sa maaari kung I-enjoy ang iyong katawan ngayon. Lumapit siya, tumingkayad, at hinawakan ang mukha ni Sofia. Lagi ka kasing nagmamalaki eh. Hihihi. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang panatilihin ang mapagmataas mong mukha. Tulong. Tulong. Si Sofia ay nagdusa ng matinding pinsala at hindi na niya magamit ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Nakahiga siya sa lupa na tila walang magawa dahil walang paraan para pigilan si Brandon. Hindi man lang sumagi sa isip niya na si Brandon ay napakasamang tao. Bitawan mo siya. Nang pupunitin na sana ni Brandon ang damit ni Sofia, may narinig siyang nagsalita sa likuran niya. Hoy! Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng mga espiritual na damo bilang kapalit ng pagligtas mo sa akin. Gagawin ko. Mabilis na humingi ng tulong si Sofia nang makitang may ibang tao doon. Napatingin si Severin kay Sofia at nagningning ang mga mata nito. Ang ganda ng katawan niya. Mas maganda pa kay Daphne at Shauna. Si Gracie at Diane lang ang makakapagkumpara sa kanya. Kudlit, naisip niya. Hoy bata, mawala. Huwag mo kaming istorbohin. Binigyan ni Brandon ng malamig na tingin si Severin at sinabing, kung maglakas loob kang hamarang, papatayin kita. Huwag kang maging bayani. Mapapatay ka lang yan. Napatingin si Severin kay Brandon at nabigla. Talagang napakalakas ng tagumpay ni Brandon. Isa na siyang level 8 Warrior King. Kumunat ang noo ni Severin at sinabing, parang hindi kayo tagalupol. Hahaha. Tama. Hindi kami mga ordinaryong tao. Hahaha. Natawa si Brandon at hindi akalain na may gagawing masama sa kanya si Severin. Tumingin siya kay Sofia at sinabing, Sofia, ang tanga mo. Sa tingin mo ba kaya niya akong talunin? Hulaan ko tagalupol siya. Male, iligtas ka ba ng isang lalaki mula sa masamang lugar na iyon? Gaya ng inaasahan, nawalan ng pag-asa ang mukha ni Sofia. Kahit na ang binatang ito ay isang Warrior King, ang pinakamaaari niyang maging isang level 1 o 2 Warrior King. Hindi niya kayang talunin si Brandon. Hahaha. Sayang naman. Napagdesisyonan ko lang na iligtas ko siya para turuan ka ng leksyon sa pagmamaliit mo sa akin. Nakangiting sabi ni Severin habang nakahalukip-kap. Sinusubukan mong kumilos ng matigas dyan, bata. Life after prison. Kabanata 574. Iniangat ni Brandon ang kamay at galit na tumingin kay Severin. Si Severin ay matagumpay na nagalit sa kanya. Sige. Hindi mo alam kung sino ang ginugulo mo. Ipapakita ko na ito ay isang malupit na mundo. Kaagad pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, lumukso siya sa hangin para sugurin si Severin. Nang malapit na siya kay Severin, sinuntok niya si Severin. Naniniwala siyang napakayabang ni Severin dahil hindi alam ni Severin ang kanyang natamo. Hindi sila ordinaryong tao. Sa katunayan, sila ay miyembro ng isang sekta na matagal nang kinalimutan ng mundo. Napangiti siya nang makitang nanatili si Severin sa kinaroroonan niya at naisip niyang wala ng oras si Severin para makatakas dahil sa sobrang bilis niya. Anak, magiging mabait ako sa iyo at papatayin kita ng isang suntok. Ngumisi siya at natatakpan ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao. Iniangat ni Severin ang kanyang mga kamay at inilipat ang kanyang espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang kamao. Walang ano-ano'y ibinato niya rin ang suntok kay Brandon. Pagkaalis ni Brandon, tumalsik siya ng isang subo ng dugo.
Napakalayo ng paglipad ng kanyang katawan kaya natamba niya ang dalawang puno bago tuluyang huminto. Lumuhad siya sa lupa at umubo ng dugo. Sa oras na itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ikaw. Ano ang iyong naabot? Imposible iyon. Maliban kung mayroon kang mas malakas kaysa sa isang warrior king. Nagulat si Brandon. Karaniwan, nangangailangan ito ng isang taong mas malakas kaysa sa level 9 warrior king para mapaalis siya sa isang suntok lamang. Ngumuso si Severin at bigla na lang nasa harap ni Brandon. Ang isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na malaman ang sagot dyan. Binigyan niya ng panibagong sipa sa ulo si Brandon na nagpalipad muli kay Brandon. Sa pagkakataong ito, binawian ng buhay si Brandon. Isang warrior emperor. Warrior emperor na siya sa edad na ito. Napakabata niya. Kinailangan ng maraming pagsisikap para makaupo si Sofia. Siya rin, nagulat. Nang tumingin si Severin sa kanya sa susunod na segundo, ang takot ay pumasok sa kanyang puso. Silang dalawa na lang ang natira at siya ang pinakamagandang babae sa sekta. Higit sa lahat, wala siyang kakayahang lumaban. Walang makakaalam kung binyo-bully siya ni Severin, pinatay, at inalis ang kanyang special ring. Salamat sa pagligtas sa akin. Narito ang mga espiritual na damong ipinangako ko. Natakot si Sofia at ang tanging nagawa na lang niya ay ipagdasal na sana ay hindi isang taong mapagnanasa si Severin tulad ni Brandon. Gayunpaman, nahirapan siyang kumbansihin ang sarili dahil alam niya kung gaano siya kaganda. Maraming lalaki sa sekta ang nakatingin sa kanya. Paanong iba ang lalaking ito sa kanila? Ang tanging ginawa ni Severin ay tumingin sa kanya at tumalikod para maglakad papunta kay Brandon. Hinubad niya ang special ring ni Brandon at naglakad pabalik kay Sofia. Bilang miyembro ng isang liblib na sekta, bakit napakawalang ingat mo? Pagkatapos noon ay ipinitik niya ang palad para ipakita ang isang itim na tableta na ibibigay kay Sofia. Ang unang naging reaksyon ni Sofia ay sumimangot nang makita ang tableta. Saway niya. Sobrang nakakahiya. Alam mo na walan ako ng kakayahang lumaban at ang lakas ng loob mong hilingin sa akin na kumain ng ganitong uri ng tableta. Hahaha. Umaasa ka bang hindi ako magpupumiglas pagkatapos kumain ng tableta na ito? Nadismaya ako. Hindi ka mukhang masamang tao. Life After Prison. Kabanata 575. Itong uri ng tableta. Kumunat ang noo ni Severin at mukhang naguguluhan. Napasimangot na naman si Sofia dahil sa nagtataka niyang ekspresyon. Hindi ba ito ang uri ng tableta na magpapataas ng temperatura ng isang babae pagkatapos niyang inumin ito? Nawalan ng masabi si Severin. Inihagis niya ang tableta sa lupa at sinabing, "Ano ang iniisip mo? Kung gayon, paano ako naiiba sa lalaking iyon na nagtangkang gumahasa sa iyo? Ito ay isang healing pill na ako mismo ang gumawa. Ito ang aking espesyal at kakaibang formula." Sa puntong ito, napagtanto ni Sofia na hindi niya siya naiintindihan. Humingi siya ng tawad. "Pasensya na. Kumikilos lang ako ng ganito dahil akala ko ayaw mo akong pilitin at gusto mo akong sumuko sa iyo pagkatapos mong inumin ang pill na ito. Ibig kong sabihin, paamo kung hindi ikaw yung tipong mahilig ipilit ang sarili mo sa tao." Hindi nakaimik si Severin. Ngumiti siya ng mapait. "Walang dahilan para gawin ko yon. Ibig kong sabihin, maganda ka pero wala akong balak gawin sa'yo." Sa pagkakataong ito, si Sofia naman ang hindi nakaimik. Ano ang ibig niyang sabihin na wala siyang balak? Napakaganda ko at ito na ang pinakamagandang oras para gawin ang lahat ng gusto niya. Sus, hindi siya interesado sa akin. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, kinuha niya ang tableta at nilunok ito. Kung tutuusin, alam niyang walang paraan para makatakas siya kung gusto siyang saktan ni Severin. Sa puntong ito, maaari lamang niyang piliin na magtiwala sa kanya. "Maghihintay ako ng ilang minuto hanggang sa gumaling ang iyong sugat at aalis na ako," sabi ni Severin. Matapos marinig iyon ay ilang beses na kumaibot ang gilid ng bibig ni Sofia. Sabi niya, "Niloloko mo ba ako? Ilang minuto? Sa tingin mo ba ay gagaling agad ako sa loob ng ilang minuto?" Nagpatuloy siya. "Hoy gwapo,
hindi na maghihilom ang sugat ko sa loob ng ilang minuto. Tignan mo nga, medyo maganda naman ako diba? Paano kung hanapin ako ng iba at patayin ako pagkatapos mong mawala? Alam kong hindi masyadong mapupuntahan ang lugar na ito pero hindi ibig sabihin na wala na. At saka, wala akong kakayahang lumaban kung ang isang normal na kalahating halimaw ay napadpad sa akin. Paano kung madapa ako? Laking gulat ni Severin nang makita kung gaano kahirap sinubukan ni Sofia na patagilan siya. Ngumiti siya. Sabi ko naman sa'yo, maghihintay lang ako ng ilang minuto. Ayokong mag-aksaya ng oras dito. Sandali lang. Sinabi mo miyembro ka ng liblib na sekta. Alam kong may mga liblib na sekta na umiiral sa mundong ito. Pero halos hindi sila lumalabas sa parteng ito ng mundo. Bakit kayo nandito? Sagot ni Sofia. Yung hanggal na iyon, niloko ako ni Brandon dito para sumama sa kanya sa treasure hunting. Sabi niya sa akin. May kayamanan daw dito sa gilid ng gubat kaya sumama ako sa kanya. Hindi ko alam na tatambangan niya ako. Nahuli ako at nasugatan siya. Mas malakas siya sa akin. Pagkatapos kong masugatan, halos hindi ko na siya kayang labanan. Pagkatapos noon, nagngalit siya ng ngipin. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, naglabas siya ng 3 tangkay ng mataas na antas ng ikalawang baitang espiritual na mga halamang gamot at sinabing, "Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sa tingin ko dapat ay isang warrior emperor ka. Bagamat ang mga espiritual na halamang ito ay hindi makakatulong sa iyo ng malaki, hindi ako nagdala ng anumang pangatlong baitang sa pagkakataong ito. Dinala ko ito dahil angkop ito para sa aking tagumpay. Ibibigay ko ang mga ito bilang gantimpala sa pagliligtas sa iyo." Kumunat ang noo ni Severin. Para sa isang warrior king, ang mga pangalawang gradong espiritual na damong ito ay ang pinakamahusay. Gayunpaman, ang mga espiritual na halamang iyon ay hindi nagbigay ng malaking kalamangan sa kanya. Hindi siya isang warrior emperor. Ang kanyang natamo ay mas mataas kaysa sa isang warrior emperor. Nang makalaya si Severin sa kulungan, hindi na siya level 9 warrior emperor at naging level 1 saint. Para sa isang tao na magkaroon ng ganoong tagumpay, masasabi nitong ang tao ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang isang pangatlong baitang espiritual na damo ay maaaring magdulot ng kaunting epekto kay Severin at hindi na kailangang sabihin ang epekto na maaaring magkaroon ng pangalawang gradong espiritual na damo kay Severin. Sa puntong ito, ang pag-level up ay isang napakahirap na gawain na gawin. Wala akong pakialam kung gusto mo akong bigyan ng espiritual na halamang gamot. Ngunit mayroon ka bang mga unang gradong espiritual na halamang gamot na kasama mo? Kung mayroon ka, bigyan mo lang ako. Wala akong pakialam kung sila ay mababa ang ranggo o katamtamang ranggo. Kahit sino sa kanila ay magagawa. Life After Prison. Kabanata 576. Mas pipiliin mo ang mga nasa unang baitang kaysa sa mga mataas na ranggo sa ikalawang baitang. At okay ka rin sa mga mas mababa ang ranggo. Napaawang ang bibig ni Sofia, iniisip kong mali ba ang narinig niya. Ang bihirang henyo sa harap niya ay maaaring may ilang mga problema sa IQ. Para sa record, ang isang pangalawang grado na mataas na ranggo na espiritual na damo ay higit na mas mabuti at mas mahalaga kaysa 10 unang gradong mga halamang espiritual, ngunit si Severin ay mas interesado sa mga unang baitang. Nagsasabi ako ng totoo. Mapait na ngumiti si Severin dahil gusto niyang kolektahin ang ilan sa mga espiritual na halamang iyon upang maibigay niya ito kay Dayan kung magkakaroon man ito ng pagkakataon na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang practitioner sa hinaharap. Pagkatapos ay maaari niyang gamitin ang mga espiritual na halamang gamot upang tulungan siya sa kanyang paggamit upang mas mabilis niyang maabot ang mas mataas na antas. Sige. Ipagpalagay ko na inihahanda mo sila para sa iba. Isang apprentice o isang disipulo, sa palagay ko. Matalas na babae si Sofia at naunawaan niya kaagad ang intensyon ni Severin. Isinasantabi niya ang mga espiritual na halamang pang-espiritual sa ikalawang baitang, kumuha ng 9 na halamang espiritual na nasa unang baitang, at sinabi sa kanya. Mayroon lang akong 9 sa kanila, ngunit maaari mong makuha ang lahat ng ito. Magiging okay ba iyon sa iyo? Dapat ay mayroon pa sa special ring ng aking senior na kapatid. Ang dami niyan. Ha ha ha.
Salamat talaga. Nang marinig iyon ni Severin, nagliwanag ang mga mata niya at lumakad siya para kunin ang kanyang mga listahan na damo. Ang iyong apprentice ay mapalad na nakilala ang isang master na maalalahanin upang maghanda ng mga espiritual na halamang gamot para sa kanila. Hindi mapigilan ni Sofia ang mapangiti. Magalang na ngumiti si Severin at hindi na nag-abala pang magpaliwanag sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong pagtayo roon, naisip niyang gumaling na ang sugat nito at kaya sinabi sa kanya. Mga 6 o 7 minuto na ang lumipas, kaya dapat ay papunta na ako ngayon. Ingatan mo ang iyong sarili. Teka, huwag kang umalis. Ilang minuto na lang. Ilang oras pa bago gumaling ang sugat ko. Nagmamakaawa ako, guwapo. Paano mo nagawang iwan ang isang magandang babaeng tulad ko para mamatay? Kinilabutan si Sofia at agad na tumingin kay Severin na nagmamakaawa. Kinagat niya ang kanyang labi, at determinadong sinabi. Paano kung manatili ka rito at bantayan ako ng ilang oras pa at pagkatapos ay umalis kapag gumaling na ang aking sugat? Hahayaan pa kitang halikan ako. Dapat sapat na iyon para manatili ka, di ba? Napalipad na lang si Severin nang marinig iyon at ilang beses na kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Naaliw siya sa kanya, kaya gumawa siya ng isang punto na lumipad sa kanyang tabi at sinabi sa kanya. Paano kung paglalaroan mo lang ako? Paano kung halikan mo muna ako at pagkatapos ay maaari tayong mag-usap? Si Sofia ay ganap na hindi nakaimik at naisip sa kanyang sarili. Hulaan mo lahat ng lalaki ay baboy, kung tutuusin. Ibig sabihin, sino ba ang hindi matutokso kapag tumitingin sila sa isang kasing ganda ko? Life After Prison. Kabanata 577. Tiniis ni Sofia ang sakit kanina, tumayo, at tumingin kay Severin na nakangisi sa harapan niya. Maya-maya, nagngangalit siya, pumikit, at sinabing, Ito ang una kong halik, kaya bibigyan kita ng 1 minuto. Huwag mo na akong halikan ng mas matagal pa. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang makita ang awkward na ekspresyon nito at magkadikit na mga kilay. Nakakatawa siya. Hindi ba niya alam na gumaling na ang mga sugat niya? Hindi man lang nag-abala si Sofia na suriin ang mga ito, at nasa ilalim pa rin siya ng impresyon na aabutin ng ilang oras upang gumaling kahit na sa gamot na ibinigay sa kanya ni Severin. 1 minuto. Medyo maikli lang yan para sa first kiss mo, hahaha. Sige, aalis na ako. Dapat mong suriin ang iyong mga sugat, ikaw na tandang babae. Tumawa si Severin, pagkatapos ay lumipad pasulong sa isang iglap. Wala na siya. Biglang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata at nakita ang likurang anyo ni Severin na umaalis na may pagmamayabang. Sinumpa ni Sofia si Severin nang umalis ito, dahil handa na itong ayalay ang unang halik nito sa kanya. Iniisip niya kung hindi pa ba iyon sapat para manatili siya doon ng ilang oras. Tingnan ang aking mga sugat. Ikaw na anak ng isang. Sa palagay mo ba? Habang sinusuri niya ang kanyang mga sugat at minumura siya, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagpatigil sa kanya. Ako. Gumaling na. Ilang sandali pa, napalunok si Sofia at hindi makapaniwalang bamulong. Pakiramdam niya ay gumaling na ang mga sugat niya noon. Pagkatapos ay ipinamalas niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at nakita niya ang pag-akyat nito sa kanyang palad. My goodness! Anong uri ng gamot ito? Ang mga nakapagpapagaling na epekto nito ay mahimala, at ito ay mas mahusay kaysa sa elixir na pino ng ilan sa mga matatanda ng aming sekta. Bulalas ni Sofia habang nakatingin sa direksyong nilisan ni Severin. Pakiramdam niya ay parang surreal ang lahat dahil ang gamot na ginawa niyang casual na anuman at hindi man lang maituturing na mga alchemical na table task na may napakagandang epekto. Kung alam ito ng mga matatandang alchemist ng kanyang sekta, malamang na mamumula sila sa inggit at galit. Nakaka-interes na tao. Maya-maya, lumipad si Sofia at sumilay ang matamis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Grabe ka naman. Niloloko mo lang ako kanina, di ba? Ipagdasal mo na sana sa susunod na hindi mo na ako makilala, kung hindi babawi ako sa'yo panigurado. Kanina pa lumilipad si Severin nang tingnan niya ang special ring ni Brandon. Sa loob ay ilang set ng damit, na inilabas ni Severin at itinapon. May attainment technique din,
pero kinutya ito ni Severin at itinapon. Higit pa rito, ang pamamaraan ay angkop na gamitin para sa mga lalaki lamang, kaysa sa mga babae, kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang para kay Dayan. Siyempre, ang ilang iba pang mga bagay ay mas mahalaga, tulad ng mga espiritual na halamang gamot sa una at ikalawang baitang. Bilang karagdagan, mayroon ding isang maliit na kalan o tulad ng pagan na bagay para sa paggawa ng gamot. Pagkalabas at pagmasdan ay nilapit niya ang kanyang ilong at inamoy iyon. Nagulat siya, napabulalas siya. Ito ba ang bihira at maalamat na alchemy furnace? Alchemist ba siya? Ang matandang wako ay madalas na nagsasalita tungkol sa alchemy kay Severin at binigyan pa niya ang huli ng ilang mga table tasks upang makatulong sa pagpapabuti ng kanyang paggamit. Walang napakaraming alchemist na umiiral, dahil napakahirap na maging isa dahil sa pangangailangan para sa kanilang lakas ng pag-iisip na maging mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao. Kaunti lang ang alam ng matandang wako sa mga pamamaraan na kailangan para sa alchemy, kaya hindi niya gaanong naturuan si Severin. Tulad ng para sa mga table tasks na mayroon si Severin, lahat sila ay nakuha sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao o sa pamamagitan ng mga regalo mula sa kanyang mga kaibigan. Life After Prison. Kabanata 578. Dahil dito, natuwa si Severin nang makita niya ang pagan sa unang pagkakataon, at ilang oras pa niya itong hinangaan bago niya ito iniligpit. Hindi nagtagal, muli niyang ikinaway ang kanyang palad at gumawa ng isang napakaliit, napakanipis, at napakatandang libro. Hindi pwede. Isa itong manual ng pagtuturo para sa alchemy. Hindi na napigilan ni Severin ang kanyang kalmado matapos itong buksan at basahin ang isang pahina. Malamang na may posisyon si Brandon sa sekta at malamang na natuto ng alchemy mula sa isa sa mga matatanda bilang isang alagad. Pagkatapos bumasang mabuti sa aklat, nalaman niyang ang mga recipe na nakapaloob sa loob ay ang ilang first grade low rank, first grade medium rank, at first grade high rank pills at lahat ng basic na pills. Mukhang baguhan pa lang siya, at sa pinakamaganda, hindi niya malalampasan ang antas ng isang alchemist na may mataas na grado sa unang baitang. Iyon marahil ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ng mga nakatatanda ang manual na ito. Saglit na nag-isip si Severin at kontentong ngumiti matapos itong ibalik. Kung gayon, mabuti na magkaroon ng mga pangunahing kaalaman. Gamit ang mga recipe na ito, maaari kong kolektahin ang mga materyales na nakalista sa recipe at subukang gumawa ng isang tableta sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang. Kung magtagumpay ako, pagkatapos ay maaari akong magukit ng landas sa alchemy para sa aking sarili. Hahaha. Hindi ko inaasahan na ang aking kabayanihan ay haantong sa ganoong kalaking ani. Siya ay hindi kapani-paniwalang nasiyahan sa kung ano ang maaaring mailarawan bilang isang hindi inaasahang stroke ng swerte, dahil sa una ay nag-alinlangan siya kung tutulungan ba o hindi si Sofia nang makita niyang gagawin na ni Brandon ang isang bagay na karumal-dumal sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, ang kanyang pinili ay ang tama, dahil hindi siya makakakuha ng ganoong karaming benepisyo kung pinili niyang huwag pansinin ang kanyang suliranin. Kung tutusin sa tono ni Sofia, malamang mataas ang status ng tatay niya sa sekta. Ipinapalagay ko na hindi ako tatangkaing guluhin ng master ni Brandon, at masasabi rin ni Sofia na siya ang pumatay kay Brandon. Matapos mag-isip ni Severin, inilabas niya ang lahat ng laman ng special ring ni Brandon, inilagay sa kanyang singsing at pagkatapos ay itinapon ang dating bilang pag-iingat. Makalipas ang ilang oras ng paglipad, sa wakas ay dumaan si Severin sa kagubatan at nakakuha ng mga 2 o 3 pangalawang gradong espiritual na halamang gamot at 7 o 8 unang baitang espiritual na halamang gamot, kaya ito ay mabunga. Bilang karagdagan, nakilala niya ang ilang halimaw na may antas ng pagkamit na maihahambing sa isang warrior king. Ang mga ordinaryong practitioner ay hindi maglalakas loob na pukawin ang gayong mga nilalang, ngunit ginawa ni Severin ang magaan na gawain sa kanila gamit ang pinakasimpleng mga suntok at sipa. Tumingin muli si Severin sa mapa, nagpahinga sandali, at tumawid sa karagatan. Sa isang mahiwagang isla noong panahong iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa gilid ng isang bangin habang nasa likod ang kanyang mga kamay.
Senior, sinabi mo sa akin na tutulungan mo akong hanapin ang isang taong may matibay na panlalaking konstitusyon at ipadala sila sa akin sa 15 ng Agosto. May isip ko lang kung totoo iyon. Napuno ng damdamin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at natakot siya na baka nagsinungaling sa kanya ang kanyang nakatatanda o nabigong tulungan siyang mahanap ang gayong tao. Unti-unting lumipas ang oras, at dumating na rin sa wakas ang August Fest. Sa wakas ay dumating si Severin sa isang isla na minarkahan sa mapa. Ito ay ang Draco Deus Isle. Nagtataka ako kung anong uri ng magandang pagkakataon ang tinutukoy ni Master. Inaasahan ko na ito. Ngumisi si Severin at nagpatuloy sa paglipad. Life After Prison. Kabanata 579. Bumalik sa Brookborn, tumakbo si Celine kay Diane noong umaga ng August Fest at maso na ring tumingin kay Diane. Nanay, saan nagpunta si tatay? Bakit hindi pa siya bumabalik? Bahagyang ngumiti si Diane, hinawakan ang ulo ni Celine, at sinabing, may aasikasuhin lang si tatay, at ilang araw na lang ay babalik na siya. Hindi ba't sinabi niya sa iyo na bibilhan kanya ng maraming laruan kapag bumalik siya? Siya nga. Sana bumalik siya kaagad para magkaroon ako ng maraming laruan. Masayang sabi ni Celine. Ngumiti si Diane, ngunit medyo naguguluhan pa rin siya. Hindi siya sigurado kung anong uri ng kapalaran o tadhana ang binanggit sa kanya noon ng master ni Severin, at ipinaliwanag lamang ni Severin na may malaking benepisyo kung pupunta siya doon. Ang eksaktong katangian ng gayong mga benepisyo ay hindi alam, kahit kay Severin. Pwede na tayong umalis. Handa na ang lahat. Maraming dalang regalo si Maurice habang papalabas ng villa kasama si Judith. Oo naman. Kakatawag lang sa amin ng nanay ko at pinapante kami doon. Nakangiting sabi ni Diane. Ang kayamanan at kapangyarihan ni Severin ay naging malaking tulong upang palakasin ang reputasyon ng mga Shanahan, at lahat kasama sina William, Felicia, at ang iba pang pamilya ay nagsimulang tretuhin siya ng mas mahusay kumpara sa nakaraan. Inimbitahan pa nila ang pamilya ni Severin na magsama-sama sa isang napakahalagang pagdiriwang. Hindi nagtagal, pumunta sina Diane, Celine, at mga magulang ni Severin sa Shanahan sakay ng kotse. Sa ibang lugar, itinulak ni Lucy palabas ng ospital si Cain sakay ng wheelchair. Nako, manugang ko, grabe ang hirap mo nitong mga nakaraang araw. Umuwi na tayo at sabay tayong mag-celebrate ng August Fest. Agad namang sinalubong ng nanay ni Lucy na si Helga si Cain na may nakakabigay puri ng ngiti. Kung tutuusin, bagamat mas mataba ang kanyang manugang at pansamantalang naka-wheelchair dahil sa injury, kontento pa rin siya sa kanya dahil mas mayaman ito kay Easton. Hello, Tito, Auntie. Ngumiti si Cain at sinabing, Arg, wala pa akong napaghanda ang regalo para sa'yo kahit first time nating magkita. Paano kung mag-transfer ako ng tig-1,200,000 sa inyong dalawa? Tretuhin mo yan bilang regalo ko sa'yo. Paano iyon tunog? Pay. Pero hindi tayo pwede. Mahinhin na sabi ni Landon. Oo, paano tayo? Pamilya na tayo mula ngayon, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa lahat ng bagay na iyon. Nakapag-reserve na tayo ng VIP room sa isang restaurant ng hotel, kaya punta tayo doon at magpista. Agad na sabi ni Landon sabay ngiti. Napangiti si Cain. First time ko kayong magkitang dalawa kaya tama lang natanggapin ninyong dalawa ang regalo ko, ang pagtanggi ay tanda na minamaliit ninyo ako at hindi ninyo ako tinatanggap. Nang matapos ang kanyang mga salita, mabilis niyang inilipat ang pera at nagtanong. Ibinigay na sa akin ni Lucy ang iyong account number, at ginagawa na ang paglilipat habang nagsasalita tayo. Life After Prison. Kabanata 600. Oo naman. Agad namang ngumiti si Helga at sinabing, Siyempre, sobrang saya namin sayo. Walang dahilan para maliitin ka namin. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, mahigit 100 tao ang lumapit at pinalibutan sila. Anong nangyayari? Natakot sina Helga at Landon sa hitsura ng mga lalaking iyon at agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Tumingin si Cain, bahagyang ngumiti, at sinabi sa mag-asawa. Hindi mo kailangang matakot. Lahat sila ay aking mga tao.
Ito ang ilan sa pinakamalakas na mandirigma na nagmula sa Cherry Dam upang ipaghiganti ako. Nasaan siya, Cain? Papatayin namin siya para ipaghiganti ka, si Theo, at ang iba pa nating mga kasama. Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na may bigot at galit na sabi. Hahaha. Walang pagmamadali, Medi. Kara-rating mo lang, kaya dapat kumuha muna tayong lahat ng makakain. Pwede pa natin itong pag-usapan bukas o kahit kinabukasan. Napangiti si Cain. Matapos ipaalam sa slasher gang ang pagkamatay ni Theo, labis na nagalit ang kanilang amo kaya pinapante niya ang ilang elite fighters. Sila ang malalakas sa pinakamalalakas ng slasher gang, at lalo pang lumakas ang tiwala ni Cain sa kanyang paghihiganti. Makakapagtrabaho tayo niyan. Nasa Brookborn pa rin siya, di ba? Sinubukan ba niyang tumakas? Tanong ni Medi kay Cain. Nagtanong na ako sa paligid, at sinabi sa akin na wala siya dito sa ngayon. Hindi iyon isyo. Nandito ang kanyang asawa at pamilya, para mapatay natin ang kanyang pamilya at bigyan siya ng sorpresa sa kanyang pagbabalik. Ngumiti ng masama si Cain at muling sinabi. Magandang babae pala ang asawa niya, kaya libre mo siyang gamitin pansamantala kung iyon ang gusto mo. Sigurado akong madudurog si Severin kapag nakita niyang pinapahirapan mo ang asawa niya. Hahaha. Perpekto iyan. Ito ay mabuti. Tumawa si Medi at saka nag-thumbs up kay Cain. Ganito tayo dapat maghiganti. Ang target ng aming puot ay kailangang magdusa, at ang pagpatay sa kanila ay hindi sapat para palayain natin ang ating sarili sa matinding sama ng loob. Ipinadala ako dito partikular na dahil pinatay niya ang napakarami nating mga mandirigma. Matapos tapusin ang kanyang pananalita, muling sinabi ni Medi. Hayaan mong ipakilala kita kay Yuni Wajewski, isang level 2 warrior king. Isang magandang maikli ang buhok na babae pagkatapos ay humakbang pasulong at yumuko kay Cain, na tumango bilang kasiyahan matapos siyang makita. Nang matapos ang pagpapakilala, nalaman niya na 5 sa bawat dosina o higit pang mga tao ay mga warrior king, at ang may pinakamataas na tagumpay ay si Medi sa ikatlong antas. Bukod sa kanya, mayroon ding 2 nasa level 2 at level 1 warrior king, habang ang iba ay hindi rin maliit na prito, na parehong level 9 at level 8 na profound masters ang naruroon. Ang mga individual na may ganoong tagumpay ay maaaring ituring na kabilang sa mga pinakamakapangyarihan kahit sa punong tanggapan ng slasher gang. Hinding-hindi sila ipapadala kung ang target na pinag-uusapan ay isang taong madaling hawakan. Sa kabilang banda, walang ideya si Lucy kung ano ang lahat ng usapan tungkol sa paggamit, o kung ano ang ibig sabihin ng mga antas ng lakas na iyon. Matapos ipakilala ni Medi ang lahat, humakbang siya pasulong at mahinang tinanong si Cain. Sigurado ka ba, Cain? Ang pagkabigo ay hindi isang opsyon dito. Kung alam ni Severin na tinanggap natin sila, tiyak na papatayin niya tayo. Relax. Ang mga taong ipinadala dito sa pagkakataong ito ay hindi kapani-pani walang malakas, at ang 5 ito sa partikular ay madaling pumatay kay Theo. Hindi mo ba naisip na sila ay sapat na malakas? Masama ang ngiti ni Cain habang diretsyong sinabi. Mukhang galit na galit ang aming punong tanggapan sa pagkakataong ito, at sineseryoso nila ito. Kapag nalampasan ito ni Severin at ng kanyang pamilya, pupugutan ko ang aking sarili at ihahagis ito sa mga lalaki para sipain na parang bola ng soccer. Nang matapos si Lucy sa pakikinig, tumango siya bilang kasiyahan at may masasamang kislap sa kanyang mga mata. Mamamatay ka na, Severin. Tapusin natin ito minsan at para sa lahat.